Hello my friend, magandang araw at welcome sa Huwan Retirement. Kung bago ka pa dito, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa aming mga tutorial. Kung may tinanim, may aanihin. Pag-uusapan natin ngayon sa video ito kung paano mo makukuha ang iyong SSS Retirement Benefit. Ano nga ba ang mga requirements para ma-claim mo ang iyong SSS Retirement? May dalawang klase ng retirement sa SSS. Una ay ang optional retirement sa edad na 60 years old. Pwede kang mag-file ng retirement claim pagdating ng 60. Basta hindi ka na employed at may at least 120 monthly contributions ka. Kaya tinatawag na optional kasi pwede ka namang hindi pa mag-retire sa edad na 60 years old. Pangalawa ay ang mandatory retirement. Automatic kang qualified pagdating mo ng 65 kahit nagtatrabaho ka pa. Basta meron kang 120 contributions pataas, considered ka na as retired at makukuha mo na ang retirement benefit mo. Reminder lang po, kung kulang ka sa 120 contributions, hindi ka makakakuha ng pensyon. Lump sum lang ang makukuha mo at isang bagsakan lang ito. Kaya importante na gagawin mo yung lahat para umabot ka ng 120 contributions. Ano-ano ang mga dokumento na kailangan mo para mag-claim ng SSS Retirement? Para makuha mo ang pension mo, kailangan mong ihanda ang mga sumusunod na requirement. Number 1, Retirement Claim Application Form. Nilalaman ng Retirement Claim Application Form yung mga personal information ng member, pangalan, SSS number, address, date, at lugar ng kapanganakan, civil status, contact number, TIN number. Ito rin ay mayroong employment history, listahan ng mga employer, at date ng pagtatrabaho at address ng kumpanya. Nandito rin yung impormasyon ng mga anak at meron ding pirma ng miyembro at saka date ng application. Makukuha mo ang Retirement Claim Application Form from SSS portal or online account o pwede mo rin makuha ito sa mga pinakamalapit na SSS branch. Kailangan gumamit ng black ball pen at kailangan magsulat gamit ang capital letters. Number 2, Valid Government Issued ID. May tinatawag tayo na Primary Valid ID na ina-accept ng SSS. Kung meron ka nito, kailangan lang ng isa. Ano-ano ang mga ito? UMID card, SSS Digitized ID, Passport, Driver's License, PhilHealth ID, PRC License, Seaman's Book, at Alien Certificate of Registration. Kung wala ka namang primary ID, meron silang tinatawag na secondary ID. Pero kailangan dalawa nito at yung isa sa kanila mayroong date of birth at saka yung dalawang ID na to may pangalan ng member. Kailangan yung mga ID na to ay hindi expired. Ano-ano ang mga secondary ID na ito? Company ID, barangay certification, birth certificate ng anak kung ikaw ay isang magulang, baptismal certificate, GSIS certificate of membership kung ikaw ay GSIS member, ATM card na may pangalan ng SSS member, bank passport na may pangalan ng SSS member, health or medical card, school ID kung mayroon ka, voter's ID or voter certification, NBI clearance, at senior citizen ID. Number 3, birth certificate. Kailangan yung birth certificate na galing sa PSA, yung dating NSO. Pero kung wala kang birth certificate galing PSA, pwede rin naman yung birth certificate na galing sa local civil registrar. Number 4, marriage certificate. Kung married ka, kailangan ito para sa mga dependents claim. Kailangan yung PSA issued na marriage certificate, yung dating NSO natin,
Pero kung wala ka naman nito, pwede rin naman yung galing sa local civil registrar na marriage certificate. Number 5. Proof of separation from employment. Ang proof of separation ay dokumentong nagpapatunay ng membro ng SSS ay huminto na sa pagtatrabaho bago mag-retire. Required ito kung mag-apply ka ng retirement sa edad na 60 hanggang 64 years old. Kasi yung mga retired at 65, automatic na retired na sila kahit may trabaho pa. Galing ito sa pinakahuling employer mo, mayroong petsa ng separation o huling araw ng trabaho mo at may pirma ng authorized signatory ng company. At kailangan meron itong company letterhead o logo ng company. Paano kung hindi ka makakakuha ng proof of separation from your employer? Pwede kang kumuha ng notarized affidavit of non-employment or separation. Nakalaman dito na ikaw ay hindi na employed. Kailan yung huling day ng iyong pagtatrabaho o last day mo sa trabaho. At kailangan nakasulat na hindi ka na tumatanggap ng sahod mula sa dating employer. At syempre dapat ito ay naka-notarize o nakapirma at may silyo. Ito ay tinatanggap ng SSS kung hindi ka makakuha ng proof of separation from your employer. Number 6. Bank account DAEM enrolled. DAEM ay nangangahulugang Disbursement Account Enrollment Module. Ito ay isang process sa My SSS portal, online SSS, kung saan ini-enroll mo ang iyong bank account para direktang i-deposit ng SSS yung kanilang ibibigay sa iyo sa account na ito. Kapag DAEM enroll na ang account mo, ibig sabihin na validate na ito ng SSS, pwede nang gamitin para sa monthly pension at kung ano-ano pang mga benefits. So ano ang requirement para magamit mo ang account mo at malink mo sa DAEM? Unang-una, dapat ikaw mismo ang may-ari ng account. Hindi pwedeng joint account, hindi pwedeng account ng ibang tao. Pangalawa, ito dapat ay account na galing sa accredited bank katulad ng BDO, Land Bank, PNB, Metro Bank, Union Bank. At pangatlo, i-enroll ito gamit ng Disbursement Account Enrollment Module o DAEM ng MySSS portal. So, paano mag-file ng retirement claim? May dalawang paraan para mag-file ng retirement claim. Option number 1, online via MySSS portal. Mag-login sa sss.gov.ph, tapos i-click ang e-services, and then submit retirement application. I-upload lahat ng mga scanned documents at hintayin ang confirmation at reference number. Option number 2, pwedeng gawin ito sa SSS branch na pinakamalapit sa inyo. Dalhin ang original at photocopy ng mga requirements, mapa-ID man o documents. Fill out the form on-site at magpa-assist sa SSS officer. Gaano katagal ang processing ng retirement claim? Usually, pag walang problema yung iyong mga dokumento at kumpleto, within 10 to 30 working days ang processing ng retirement claim. Mas mabilis kung online ka mag-file at kung kumpleto ang documents mo. So ayun, sana may natutunan ka na namang bago sa araw na ito. Kung medyo mabilis ang video, pwede mo pong ulitin o mag-pause para masundan. At kung may tanong po kayo, isulat lang sa comment. Muli po, ito po si John from One Retirement. God bless po at pagpalain ka ng Panginoon. See you in the next episode.